Pinatawad ka na ba? Paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? Sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 3 versikulo 38, dapat niyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinapahayag namin sa inyo ang balita na tayo'y patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano ba ang kapatawaran at bakit natin ito kailangan? Ang salitang pagpapatawad ay maihahambing sa paglilinis sa ating nakaraan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, humihingi tayo ng tawad upang manumbalik ang ating dating magandang relasyon. Ang kapatawaran ay ipinagkakaloob natin sa isang tao hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin kundi dahil ito ay pagpapakita natin ng ating pag-ibig, awa at biyaya sa Kanya. Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala. Ayon sa Mga Ngaral Kapitulo 10 versikulo 20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi rin sa Una Juan Kapitulo 1 versikulo 8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan ay pagrerebelde sa Diyos, Mga Awit Kapitulo 51 versikulo 4. Dahil dito, mahalagang makamtan natin ang kapatawarang galing sa Diyos. Kapag hindi natin nakamtan ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan, walang katapusan tayong magdadanas ng kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 45, Juan Kapitulo 3 versikulo 36. Paano ko makakamtan ang kapatawaran? Ang ating Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo'y binibigyan lamang niya ng pagkakataon ang lahat na manumbalik sa kanya, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nais ng Diyos na patawarin tayo kaya gumawa siya ng paraan upang atin itong makamtan. Ang karapat-dapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Sinasabi sa unang bahagi ng Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan ang naging bunga ng ating mga kasalanan. Ayon sa plano ng Diyos, ang Diyos ay naging tao, si Hesukristo, Juan Kapitulo 1 versikulo 1 at 14. Doon sa krus namatay si Jesus sapagkat binayaran niya ang parusa na tayo ang dapat na tumanggap dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos. Sinasabi sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin ay itinuring siyang makasalanan upang maituring tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging daan upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa mundo. Sinasabi sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 2, siya mismo ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng ating mga kasalanan kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay at ito ay isang katibayan na napagtagumpayan niya ang kasalanan at kamatayan. 1 Korinto Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 28. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na mag-uli. Dahil dito, ang ikalawang bahagi ng Roma Kapitulo 6 versikulo 23 ay nagkatotoo. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganito ba kadali ang kapatawaran? Oo, ganito kadali para sa atin dahil naging napakahirap para sa Panginoong Hesukristo. Tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit upang hindi na tayo hatulan ng Diyos kung ilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Hindi mo maaaring bilhin sa Diyos ang iyong kapatawaran. Sumampalataya ka at matatanggap mo ito sa dahil lamang sa habag at biyaya Diyos. Kaya kung nais mong ilagak kay Hesukristo ang iyong pagtitiwala bilang iyong tagapagligtas, upang makamtan ang kapatawaran mula sa Diyos, narito ang isang modelong panalangin na maaari mong sabihin sa Diyos ng iyong buong puso. Tandaan mo lamang na walang panalangin ang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at tiniis ang parusang dapat na ako ang magdanas upang ako'y iyong mapatawad. Tinatalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan
at nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Sana meron po tayong natutunan sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Manatili po tayong sumubaybay sa ating munting channel at maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kapatid.